Sa mundo ng Philippine showbiz, kung saan madalas nagsasalubong ang entertainment at kontrobersiya sa mga artista, isang bagong alon ng tensyon ang muling pumukaw sa mga headline sa entertainment industry. Sa pagkakataong ito ay kinasasangkutan ng komedyante at television host na si Vice Ganda, aktres na si Bea Alonzo, at ang veteranong entertainment columnist na si Christy Fermin. Ang nagsimula bilang isang tila hindi nakakapinsalang biro na ibinigay sa isang high-profile na konsyerto ay mabilis na naging isang banayad na tag-of-war ng opinyon ng publiko, profesionalismo at legal na paniniwala. Bagamat walang mga senyales ng direktang komprontasyon, ang ripple effect ng mga nakaraang karaingan at patuloy na legal na usapin sa pagitan ng mga partidong sangkot ay muling nagpasigla sa interes at pagsisiyasat ng publiko. Ang naging dahilan ng renewed spotlight and comedic moment ni Vice Ganda sa Super Divas concert na ginanap noong unang bahagi ng August 2025 kasama si Regine Velasquez habang nakikipag-ugnayan sa mga kapwa entertainer at kaibigang sina MC Moa at Tassie Marquez. Sa audience, bumaling si Vice sa light-hearted banter na tinutukoy si Christopher Min at ang joke ni Vice, "Kaya nagawa mo ito? Bakit ka nandito? Baka magalit si Christopher Min. Akala nila nag-aaway tayo. Mauubusan sila ng content." Ang biro habang nakakatawa sa mga dumalo na tagahanga ay pinahira ng malinaw na subtext. Tinutukoy ang matagal ng hakaka at komentaryo ng mga taga-showbiz na kolumnista tungkol sa mga relasyon ni Vice sa mga kaibigan nito sa loob ng industriya. Ito rin ay isang pag-swipe sa tabloid style na pag-uulat na banayad na tumatawag sa mga personalidad ng media na maaring nakakasindado ng walang drama. Nang maglaon sa parehong sandali, kinilala ni Vice ang presensya ni Bea Alonzo sa madla na nagtalaga sa kanya ng mapaglarong responsibilidad o pangarapin ang anumang potensyal ng pagbagsak. Sinabi niya, "Bea, ikaw bahala. You've got this. May kakampi na tayo." Nagtawanan ang mga audience, lumiwanag sa social media, ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang araw lamang pagkatapos ng konsyerto, ginamit ni Christopher Min ang kanyang programa sa radyo upang tugunan ang sandali. Ngunit imbes na magalit, nag-alok siya ng isang composed, measured na tugon. Sa halip ay inilipat ang focus sa ugali ni Bea Alonzo sa nasabing sitwasyon. Ayon kay Christopher Min, tanda ng maturity at grace ang desisyon ni Bea na manatiling tahimik at hindi naapektuhan sa biro ni Vice Ganda. Pinuri niya ang aktres sa hindi pinapayagan ang kanyang sarili na gamitin na nagpapahiwating na habang ang iba ay maaaring kumain sa mga salungat sa showbiz, pinili ni Bea Alonzo na manatiling tahimik. Sa paggawa nito, matalinyang inililipat ni Christopher Min ang usapan. Sa halip na palakihin ang alitan kay Vice Ganda, pinalakpakan niya ang pagiging mahinahon ni Bea Alonzo at sa gayon ay binago niya ang sarili bilang isang veteranong tagamasid na nagpo-promote ng profesionalismo sa industriya ng entertainment. Pero marami ang nagsasabi na biglang kambyo ni Christopher Min sa pananaw kay Bea Alonzo dahil takot ito na matalo sa kaso na pinail ni Bea laban sa kanya. Ang nagdaragdag ng bigat sa tila walang kwentang palitan nito ay nagaganap ng cyber libel case na iniyaan ni Bea Alonzo noong May 2024. Pinangalanan ng reklamo si Christopher Min at mga kapwa personalidad kabilang si Ogie Diaz at ang kanilang mga co-host na inakusahan sila ng mga mali, nakakapinsala at malisyosong pahayag tungkol sa mga issue sa buwis, labor concerns at personal na usapin ng aktres. Ang kaso ay umunlad ng malaki sa kalagitnaan ng 2025 at noong July, inihayag ng prosekusyon ng kaso ay itinaas na sa korte. At nito lamang nagpiyansa si Christopher Min at dalawang correspondent kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest na may kaugnayan sa reklamo ni Bea. Sa legal na kontekstong ito, ang bawat pampublikong sanggunian, lalo na ang mga ginagawa sa pagbibiro, ay may seryosong tono. Ang biro ni Vice Ganda, sinadya man o hindi, ay tumutukoy sa backdrop na ito na pinaglaho ang komedyante sa mga samut-saring mga kontrobersya.